Ginambala ang residente ng mga taga-barangay Burgos, Daraga Albay sa nilalang na nagtatago sa ilalim ng kanilang cabinet. Medyo nahirapan nga kaming huliin ito dahil napakasikip ng lugar. Anong nilalang kaya ang nagtatago sa ilalim ng cabinet? Bigla nga kaming nakatanggap ng tawag mula sa residente sa Barangay Burgos, Daraga Albay. Ito'y dahil may pumasok na isang ahas sa loob ng kanilang cabinet. Nag-iingay daw umano yung mga daga na parabang kinakain ng ahas. At dumumi pa nga daw yung ahas doon sa kwarto nila, kaya nila napansin na nagtatago dito yung ahas. Sa part na to medyo nahihirapan kami dahil sa sobrang dami ng gamit sa loob ng kwarto nila. Kaya inialis-alis muna namin isa-isa yung mga gamit na pwedeng makasagabal sa amin. At ayun na nga yung ahas at confirmed na ito ay isang Northern Philippine Cobra na halos tumira na dito sa ilalim ng kanilang cabinet. Buti na lang talaga at kahit makamandagang mga cobra ay hindi basta-basta umaatake. Ang sabi nga ng residente dito ay natutulog pa daw siya o tumatambay katabi ng cabinet na ito. Pinagplanuhan namin kung paano huhulihin yung cobra. At ito nga katulong natin dito yung mismong may-ari ng bahay. Ayan, shoutout nga pala sa kanila at medyo matapang sila at hindi nila naisipang patayin yung ahas at hindi rin nila ginalaw yung area nung sila ay magpaparescue. Medyo may kabigatan itong cabinet na to kaya humingi na ako ng tulong para nga matanggal ito sa gilid. At yung cobra nga ay humahanap na siya ng tiyempo para lumabas. Paalala, huwag nyo pong gagayahin yung paghuli ng mga makamandag na ahas at baka po kayo ay maduraan sa mata kasi ang mga Philippine Cobra ay may kakayahang mag-spit ng venom papunta sa ating mata na maaari nating ikabulag. Ang kagat din ng mga Philippine Cobra ay lubhang delikado na pwedeng umabot lang yung buhay natin sa loob ng 30 minutes hanggang sa 1 oras depende kung saan tayo nakagat. Kung mapapansin nyo dito ay hindi ako inaatake ng cobra kasi nga ito ay nakatago. Ito nga pala yung instinct ng ahas kapag nakakakita ng tao. Dahil labis ang takot ng ahas sa tao, iniisip nilang tumakas. Pero pag wala na itong matatakasan, dito na siya maghahanap ng matataguan. At kapag na-corner na ito, dito na niya ilalabas yung kanyang hood o ang kanyang pananakot para siya ay layuan o bitawan. Nagdudura na rin siya ng kamandag dito at yung talagang pinakahuling alas niya ay yung kumagat. Kaya gaya ng sinabi ko, kung wala ng choice yung ahas, talagang kakagat na siya kasi wala po itong ibang panlaban kundi yung kanyang kamandag. At dahil nahuli na natin at hawak na natin yung cobra, kailangan naman natin ng malawak na lugar. Sa sitwasyon dun sa kwarto ay medyo masikip kaya dinala ko siya dito sa labas ng kanilang bahay para mas ma-handle natin at para sa safety na rin natin. Nasa labas na nga yung cobra at napapaligiran ng tao, dito na siya nagwawala at palang tinutuklaw na niya ako. Yun yung isang behavior ng mga ahas. Mas takot kasi yung ahas kumpara sa tayo yung takot sa ahas. Ang ligaw na kobrang ito ay may dahil